Meron kaming theatrical release. Kailan ito? It's going to be on June 3 para sa wider audience natin. And very grateful kami na nabigyan kami ng mas malawak na platform ng distributor namin, distribution partner namin, ang Nathan Studios, sa Ate Chocs, Ma'am Sylvia, and Ms. Ria. Thank you. Thank you kami. Maraming salamat at ayun, natulungan kami para mapanood ng mas madaming tao yung pelikula. Oo, napakaganda ng pelikula. Unang beses ko to napanood, gandang-ganda ako sa pelikula. Saka ibang klase yung acting na pinakita. So ngayon, bubuksan natin ang floor sa mga katanungan. Sino unang pwedeng magtanong tungkol sa pelikula? Official start na po na to. Direct, yes, Goldwyn. Ilang stars, Goldwyn? Prangkahan. Di ba na magkakaharap tayo? Ilang stars? Ilan na binigay mo? Ay! 4! Salamat. Goldwyn. Siyempre gusto natin everyone would watch the movie, diba? Pero if you have a wish, no, what specific type of person ang pinaka gusto niyo makanood ng pelikula ito? Gusto kong papanood to ng mga tao, specifically yung mga nawawalan ng pag-asa. Kasi yung goal natin dito is wala naman tayong universal quick answer kung paano ang ayusin ang lahat eh. Some things take time, some things take resilience, di ba? Pero paano tayo magkakaroon nun kung hindi na tayo naniniwala na may pag-asang bumangon yung bansa natin? So gusto kong mapanood to ng mga taong nawawalan na ng pag-asa para mapaalala sa kanila. Sa dulo naman ng lahat ng to, lahat tayo abo. Ang pinaglalaban natin kung paano natin bibigyan ng halaga yung mga buhay natin ngayon. And para sa akin, isa sa mga bagay na pwede natin gawin para mabigyang halaga yung buhay natin ay yung lumaban sa kasamaan. So, some people see corruption as parang, di ba, parang end all and be all, wala na tayong pag-asa. Pero para sa ibang tao, for a select few, this is an opportunity for them to expand or increase the meaning of their lives. May Hydra, may Dragon, and you're asked to conquer it, di ba? Your task or iniimbitahan kang humarap dito, humarap sa halimaw. And that act of courage is an opportunity that's not available to everyone all the time. So we are in a unique situation where we are given as individuals opportunities to battle with the greatest monsters of our time. So para sa akin, that's something that's inspiring. Ayun. Thank you. Pwede mag-follow up direct? Believe ako sa thematics nung pelikula. I'm really blown away. But on the base level, like looking beyond the thematics, like I'm not a political person at all. Just on the basis on how you executed the movie and the acting and the writing, the cinematography, yung paggamit ng sound ng score. I was telling him later, hindi ko alam kung naramdaman nyo yung scoring nakakapag-elicit ng fear. It reminded me of The Walking Dead, na yung just the scoring would elicit some kind of fear. So, maybe, do you think this is also for people like me who just loves watching beautifully, who doesn't care about the thematic? It's just beautifully done. Yeah. The dialogue, the acting, so at the end of the day, yung inspiration natin as artist is number one, not just to, di ba, hindi lang naman para magpadala ng mensahe, kasi pwede ba naman isulat ito as an essay, pwede naman siyang propaganda. Pero ang pangarap kasi ng artist talaga makagawa ng craft. Yung material na they can be proud of because of the excellence of the craft. Kaya syempre ang inimbitahan naming mga collaborators, yung mga pinaka-pangarap naming makatrabaho. Ang PD namin, ang Ben Carr, di ba? Ben Padero and Carlo Tabihe, na sobrang sila yung isa sa mga pinakamagaling na production designers. Tapos yung sound designer ko, si Nicolor Sakay, genius. Pao Protasio, magagaling silang lahat. And that's why for me it was a dream project. It was enabled by the support of course, Nathan, Ms. Nessa Baldillon, and Sir Kayan, yung mga investors namin. Para sa akin, regalo talaga, isang malaking privilege na we could finally afford to work with so many talented people. congratulations, ang bongga. Ang next na magque-question, anak, may question ka? And then next is Jerry Olea of PEP, and then si Tito Gorgie. Kaway lang kayo sa akin pag gusto nyong, and then si Nas.
Then you. First and foremost, congratulations. Ang ganda pala panoorin nito ng second time. Mas maganda nung una, pero ngayon mas maintindihan mo pa for the second time. Congrats Thank po. you so much. Alam naman po natin to, direct na pinalabas to during the Cinemalaya at nakahakot ng napakadaming awards and nomination. Ano pong naramdaman yun nung mga ang dami yung nakuhang awards during that time? We're very happy, of course, for our lahat ng awards na nakuha namin dito is for acting awards. And as a director, feeling ko na-awardan na rin ako kasi, di ba, parang tinulungan ko sila to get to that point na ni-rehearse namin to ng pagkadami-daming beses. And it validates medyo demanding kasi yung process ko as a director na I require my actors to rehearse. Na bago kami dumating sa set, bago kami umapak doon, dapat parang teatro na yung disiplina dito na hindi na sila masyadong magkakamali kasi wala rin kaming oras magkamali. And the way they perform it as if they were on stage. Ilalaban nyo bawat take. Hindi ko ikakat yan. Parang you have to grind it out. Grind the scene out, tapusin nyo as if you were doing theater at may audience kayo. So, it validated that process na nabigyan ng recognition yung mga actors na nag-participate, who took the time to participate, na walang exemptions to, lahat sila nag-rehearse talaga. Thank you, congrats po. Salamat. Thank you. Ang next natin magtatanong direct si Kuya Jerry Olea of PEP. Good afternoon po, Sir Jerry. Direct, paano siya nagsimula? Paano ka na-inspire na gawin ito? Siyempre nagsimula siya from disillusion na may sinuportahan akong kandidato tapos hindi siya nanalo. And yung paniniwala ko noon parang narattle ako na shatter na paano na, ano nang gagawin ko? Wala na bang pag-asa? Tapos over the years of contemplation, siyempre pinag-iisipan natin ito, nadadagdagan yung karanasan natin, na-realize ko na na it's a matter of perspective. Na pwede tayong maglukmok-lukmok, pero pwede rin natin siya tignan as a challenge for all of us as Filipinos to finally come together. Kasi hindi naman natin ito matatalo kung side-side tayo eh. Kasi dalawa lang naman talaga ang side, ang mga Pilipino at ang mga umaabuso sa Pilipino. So siguro yung invitation ko is to hold our leaders accountable whatever surname they may have. Kung ako, I will hold the people I support accountable. Kasi pinag-invest nyo ako eh. Kaya gawin nyo yung trabaho nyo. Sana lahat ng side, ganun yung attitude towards the leaders that they select. Ayun po. So inspiration ko talaga dito is, una, kung paano ko ibabalik yung pag-asa sa sarili ko. Kailangan kong imaginein or pag-isipan from a different perspective. Also, madami kaming pinagdaanan ng wife ko this year. She was diagnosed last year of cancer and now she was finally in remission. So it's a minor miracle, pero major miracle pala. So parang 'di ba, parang magbabago talaga yung priorities mo na para saan ba yung buhay? Kumbaga, ano ba yung pwede naming pahalagahan? For example, mawala ako bukas makalawa, ano yung pwede kong pahalagahan sa naging buhay ko? And it's something that I can be proud of na yung paninindigan ko, yung integrity ko. It's something that I can be proud of and something that I can go to my grave na taas noon na kung sino mang Diyos kaharap ko, binalingan ko, Lord. Di ba? Binalingan ko, lumaban ako. Pinaglaban ko yung paniniwala ko sa inyo, pinaglaban ko yung tama. So kung ano man yung maging resulta ng buhay ko, kahit malungkot yan or masaya, mahirap, mayaman, at the end of it, taas na ko kung haharapin yung Creator natin. Parang ang ganda niyang companion dun sa stage play ni Direct Quintos na reconciliation dinner. Pero from disillusion, paging disillusion, nasaan na ngayon yung pakiramdam mo? Hope. Hindi hope para lang sa bansa, pero hope in our people. Kasi if we can arrive, di ba, madami tayong pinagdadaanan kanya-kanya natin eh. Minsan, traffic pa lang, madidepress ka na kagaya. May time na gano'n na na-depress ako dahil transportation pa lang, tas ang hirap kumita. Pero it's the struggle. We have to, parang si Sisyphus, kailangan natin siyang imagining masaya. Di ba? Like,
may small moments of triumph siya eh. Kasi yung myth ni Sisyphus, di ba? Pagdating niya sa tuktok, gulong pababa. Pero nakarating siya dun. At kaya niyang bumalik sa baba, yung resilience and grit na kaya niyang bumaba dun at iakyat ulit ang bato. There's something heroic and mythical about it. Kaya ngayon yung imahe natin eh, kasi nandun tayo. Tapos na eh, di ba? Nakala natin nanalo na tayo, umabot na tayo sa tuktok ni EDSA, di ba? Na palayas na natin yung diktador. Tapos yun, sa baba ulit. So, binibigyan tayong pagkakataon na gawin yung ginawa ng mga nauna sa atin, na lumaban din, manindigan din. And para sa akin, it's a beautiful challenge to take on. Thank you. Salamat, Kuya Jerry. Ang next natin si Kuya Gorgie Rula. Ayun siya katabi ni Neri sa Alma of GMA. Pep? DZRH? Direct, napakabata mo pa naman kasi ako na-experience ko. Bata pa rin naman ako noon nung nag-martial law. Tapos experience ko ang EDSA Revolution. Marami rin ako mga na-encounter na ilang mga politiko. Pero ikaw saan, natanong natin ni Jerry kanina kung saan yung hugot mo. Pero may mga na-experience ka ba? Kaya may mga ganun kang realization. May mga ganun pumasok sa isip mo. At o sige, yun lang muna din. Kasi medyo may isa pa akong tanong pala na connection dun. Sige. Siguro yung sakit. Kasi di ba sinasabi natin na yung art naman, it's something that you don't choose to do. It's something that you have to do. Kasi mahirap siya, hindi madali gumawa ng pelikula. Ang daming pagdadaanan, ang daming sakripisyo. Pero pag importante sa'yo, pag mahalaga sa'yo, wala kang choice, gagawin mo talaga siya. And yung earnest love for the Filipino people, meron kasi ako nun, na yun yung pinakamasaklap siguro, na para kang laging nabebetray na yung pagkatao ng Filipino na mahal mo, na proud ka maging among them, tapos para kang napahiya kapag pag hindi mo nagustuhan yung outcome. Pero at the end of the day, kailangan natin tanungin kung saan nanggagaling yung mga paniniwalang yun. And ito yung attempt ko rin to extend, parang may understanding, to expand my understanding, parang saan ba nanggagaling yung ibang opinion, and para rin mapalawak natin yung sarili nating pag-iisip. Kasi kailangan nating i-redefine what it means to win. Kasi kung election ang usapan, di naman, coin toss yan, popularity contest yan eh. Pero kailangan natin to redefine what it means to win for us. Kasi pwedeng ang win condition ko, mapalawak yung understanding ko of more Filipinos, where they come from, yung mga pinagdadaanan nila, kaya ganito yung pinaniniwalaan nila, I can consider that a minor victory. And kailangan natin kunin itong mga maliliit na butil ng pagkapanalo na to para sa sarili nating mental health and para nakagawa tayo ng magandang naratibo para sa mga buhay natin. Kaya ako siya tinawag na existential drama kasi ang pinaglalaban natin or ang pinag-uusapan natin, ano ba yung halaga ng buhay ko? Diba? Parang paano ko ba susukatin kung tama yung pagkabuhay ko? Direct kasi kahapon, after we witness yung mga nangyayaring kadramahan, mga paggulo dun sa Senate, lahat ng mga nangyayari. May nakausap kasi akong actress na sobra na rin siyang disappointed sa nangyayari ngayon. At inaayos na niya yung citizenship niya na sa ibang bansa dahil ayaw na niya mag-retire dito. Ang pagkasabi talaga, wala na talagang pag-asa. Kahit bago na raw yung magpalit pa raw ng presidente, wala na raw talaga tayong pag-asa. Which is taliwas na doon sa message ng pelikula mo. Anong pananaw mo doon? Anong masasabi mo doon? At ano na rin ang nararamdaman mo doon of what happened yesterday? Ako, nire-respeto ko yung desisyon ng bawat tao. No? Like whether they fight or they choose to not be involved in politics. Kasi minsan ang pinaglalaban nila yung papakain nila sa pamilya nila. And my own mother migrated to the States to give herself and me a better life. Nung nagkataon lang na nung panahon na yun, overage ako, kaya iwan ako. Pero most of my family are abroad. And in fact, doon sila nakatira. Naiwan kami ng younger brother ko.
So hindi ko yun nakikita as cowardice. We should never be made guilty about our survival. Kung yun yung kinailangan niyang gawin para mag-survive siya, para maging masaya siya, kailangan nating respetuhin yun. And yung ibang tao, kung gusto nila maging apolitical, kailangan din nating respetuhin. Kasi yun nga parang yung buhay naman kasi natin walang tamang yes or no answer yan kasi magkakaiba tayong konteksto. Siguro yun din yung isa sa mga imahe ng Hydra na gusto ko i-reinforce. Kahit pare-pares tayo ng kasaysayan, at least sa libro, iba-iba yung relationship natin dito. Kasi yung iba pinanganak na mayaman, mas may opportunity lumaban, mas may protection. Yung iba mas vulnerable. Yung iba nga walang access sa internet di ba? Yung iba, pag nag-tweet, meron na silang parang at least maliit na platform para makapag-resist. Yung iba, kailangan physically pumunta sila dun. Mas malaki yung stakes. Kaya mahirap magdikta sa ibang tao kung ano yung dapat nilang gawin. Kaya para sa akin, napaka-personal na mga desisyon yan. May kinalaman yan sa personal moral compass natin. Ano yung magpo-fulfill sa'yo? Ano yung magpapasaya sa'yo? Ano yung palagay mong magbibigay ng halaga sa buhay mo? Kasi none of us are gonna be here forever. Diba? So, anong gawain ba yung pag next week, next year, wala ka na, you can still be proud of? Yun siguro yung gusto kong itanong. And our government, di ba, is giving us an opportunity for these kinds of small heroisms na kahit ang kaya lang natin minsan mag-post, pwede pa rin yun. Meron pa rin, may something pa rin yun. Ayun. Direk, anong eksaktong naramdaman mo kahapon nung pinapanood mo sa news? Expected ko kasi. Kasi ako initial, ayoko na hindi na ako boboto sa 2028. Pero Parang, ikaw, what else do we do? Di ba? Parang it's something that's part of our reality. Hindi siya nakakagulat. Kaya, it's just one of the things that will happen and it's one of the things that we'll process individually na alam naman natin matagal na mali, na may maling nangyayari. Tapos, mahirap na pinagtatalunan natin, tayo yung nag-aaway-aaway na kung ano dapat yung gawin. Diba? So, I guess yung isang kailangan gawin, mag-usap. Pag-usapan natin na pwede naman tayo mag-usap ng hindi nag-aaway siguro. Parang we don't have a plan yet. We don't have a plan. All we have are feelings. Siguro it's time that people organize and develop a more practical plan to get to where we want to go. Kasi yung strategy ng kalaban na totoong kalaban natin is pag-away-awayin tayo para hindi tayo makapag-organisa. So siguro yung way to fight that is to be more open to our fellow Filipinos. Ayun. Thank you, Direk. Maraming salamat, Kuya Gorgie. Ang next natin from Hype Mania and Pelikula Mania, Nazi! Naz Tabares! Hi Naz, good afternoon. Hi Direk, medyo connected no sa tanong ni Kuya Corey. Sa mga nangyayari ngayon, gaano ka-importante personally yung pag-release ng Hydra? Ako honestly, nangarap ako na hindi siya kailanganin or maging irrelevant siya, di ba? Kasi gusto ko by the time na na 2026, hindi na importante yung disinformation kasi natalo na natin. Pero hindi pala yun yung sitwasyon. And of course, fulfilling for me na nabigyan ako ng platform to voice out at least a general idea of how we should or how we can isang option to confront what's going on. We can confront it not as parang hindi kasi win-lose to hindi kasi ako outcome-oriented na tao. Sa akin, basta ginawa ko yung best ko, kahit kung ano yung outcome, pwede kong bitawan. Parang, minsan may gagawin akong pelikula, hindi nyo magugustuhan. Pero pag ginawa ko naman yung best ko, nandun pa rin para sa akin yung fulfillment na there was this period in my life where I was operating at my optimum level because of a dream, because of a hope. So, ngayon nandun pa rin ako. Na ginagalingan ko kasi nandun yung pangarap ko na baka makapag-contribute, maaaring hindi. Pero the mere fact that I'm trying, for me, makes my life beautiful. Na
ang sarap mag-try guys. Kalaban nyo, para kayong against all odds. 'Di ba? Parang napaka-romantic ng idea na may kalaban kang dragon, tas pangkaraniwang tao ka lang. Yung metapora nga ng kaibigan ko, para siyang ang paglaban daw or ang pagtindig laban sa kapangyarihan ay parang pagkalmot sa pader. Yung metaphor ng tunnel sa kanya nang galing yung basta makita mo lang na may maliit kang marka, minsan enough na yun. Kasi yung kitchen scene, isa siya sa best scene of 2026 ng Society of Filipino Film Reviewers. No? Can you share some commentaries about that? Paano siya ginawa? Ang ganda kasi nung build up nung tension. Ang galing ng mga artista. So, Ako, to be honest, mahabang rehearsal to. May mga araw kami na ito lang nire-rehearse namin. Siguro nire-rehearse namin to ng 2 buong araw. With all 4 actors, just that scene to get the timing right and everything. And also that scene was also thanks to our editor, kay John Rogers. Kasi hindi ganun kahaba yun. So the entire scene lasted a little shorter than what you saw. So yung mga pauses, yung mga silences, those were the work of the magic of John Rogers, our editor. So pati ako nagulat actually nung pinakita niya sa akin. Parang sabi ko, parang hindi ganito to ka-intense nung ginawa namin . Although intense pa rin, syempre heightened na yan with the score ni Pao, with the color grading ni Lester, cinematography ni Cara. So it's really a collaborative effort with the actors. And ito yung isa sa mga sources ng fulfillment ko, yung level of craft na kinakailangan para maka-achieve ng isang ganong eksena na pag nagawa nyo ng tama, ang sarap talaga ng feeling. So yun din yung isa sa mga rewards ng pagiging artist, yung maabot mo yung pinapangarap ng treatment. So ayun. ang last na lang, napanood na ba nung character nung Miss Robles yung movie? Or Kasi naman na-try si niyo na ba? Robles. Alam naman natin, Hindi ko- pero... Si Lenny? Ay, Hindi ko alam Baka Santos? hindi. Baka hindi pa. Pero sana mapanood niyo one day. Sana umabot sa kanya yung wide release namin. Sana tumagal siya sa sinihan long. Tawagan natin siya, ipapanood natin. Sige po. thank you. Ayun, sana mapanood niyo. Congrats. Ako, I have a comment before I pass the mic to Anne. Anne, right? Direct may question ako kasi gandang-ganda ako talaga. I'm really obsessed with your movie. Thank you so much. And in the event that it reaches any streaming platform, it's like one of the movies that I'd watch once a year. Especially with our situation right now. I just want to pick your brain because the way you the way I saw it, I really consumed every minute of it. The characters aren't 100% evil and bad like the political situation now. There are gray areas. For example, the dad of Mylene Dizon's character, he was an evil man who slaughtered a lot of people. But in your film, I felt empathy. And conversely, Dali De Leon's character, which I think represents the pink, I got irritated because the character exuded like she's better than everyone else, that she's the only one who's capable of... Remember the scene in the dinner when she was talking to Mylene and her nuance na common sense? I mean, that's how they speak. They think that they're better than... that's how they speak. They think that their ideas and their views are superior na hindi tinitignan, neglecting the 30 million people who supported Marcos and Duterte. And we just can't brand them as stupid. So, ang question ko sa inyo, yung views nyo ba sa politics, like dito sa movie na to, is it deliberate that you are trying to present to us na wala namang 100% masama dito? Like, and the final, you were campaigning for someone. Do you feel vindicated now that the government is fucking up, basically? And the candidate that we supported lost. So that's my question. I don't think vindicated is the word Okay. that I would use. Pero, parang, paano ba? Naniniwala kasi ako na tao lang tayo eh. So, I don't want this movie to be interpreted as ganito lahat ng pink or ganito lahat ng ganyan. Na archetype sila or that they're representatives of a whole. That would be a generalization. I want them to be seen as individuals, as regular people, na wala naman talagang perfect people. We are all flawed. Ako, flawed din ako.
Di ba, may mga ugali tayong hindi nagugustuhan ng lahat. Tapos, sometimes we find ourselves in unique situations na masyado malakas yung temptation for this and that. May mga nag-cheat, iba nangungurakot, kasi nga, we're fallible, we're humans. And that goes for the government as well. It's a fallible government because it's composed of humans. And humans whose only access we have is yung brand image nila pag nangangampanya sila. Wala tayong kilala sa kanila. Di ba? Hindi natin kilala itong mga tao Agree. to. Pagalingan lang sila magpa-cute sa atin. Kaya, mahirap magsalita kung ano talagang klaseng tao tong mga to. Kasi nga, hindi ko naman sila kilala eh. Hindi ko naman sila kilala personally. Ang alam ko lang, yung nababalitaan kong nangyayari, which is corruption, which is a very clear indication of what kind of people we're dealing with, in my opinion. But, we don't know them as people. They could be good mothers. They could be good fathers. They could be good to their constituents, kaya ang hirap nilang i-criticize kasi madami silang nako-convince. Dahil nga, magaling sila mag-perform. They're performers. And in my opinion, if we want to be able to defeat good performers, we have to be good performers as well. Hindi naman katotohanan yung ginagamit nila para talunin tayo eh. Di ba? Ginagalingan nilang makisama. Kahit di ka nila gusto, grabe, ang bait nila sa'yo. Di ba? So, ang galing nila makipagplastikan, kaya sila nananalo. And which is why I think kailangan naging part din ng strategy ng gustong manalo sa arena na yon, na maging magaling sa pag-perform. Diba? Hindi pwedeng iboto nyo ako dahil ako'y magaling. Makakairitang sabihin yun. Iboto nyo ako dahil ako'y mabait. Diba? Parang ganun yung nagiging sitwasyon natin. We don't know these people. Kasi direct yung moral dilemma nung si Dali, di ba may Alzheimer's na si Nanding Josep, I forgot si General. General siya, di ba? Yung napansin ko, yung moral conflict na hayaan ba niyang mabaliw. Kasi di ba, ang ganda nung, I just wanna congratulate you because the Thank you so characters are, they're three-dimensional. They're not 100%. Hindi siya Lex Luthor Superman na talagang evil and good. So, congratulations. Ako, isa yun sa favorite kong scene na late ko na arrive Ako din. at. Na kasi, tinatanong ko, paano ba maging mabait? Sino ba sa atin ang good? Sino ba sa atin ang evil? And finally, umabot ako sa sitwasyon na paano mo matatawag ang sarili mong mabuti pag hindi mo kaya gawin yung masama na kaya gawin ng iba? And yun yung naisip kong, may time kasi na may tao akong ayoko siya na, tas inimagine ko like, what if may gawin akong masama? Tas na-realize ko, hindi ko kaya. Kasi makokonsensya ako, mamampangit sa mental health ko yun. So doon ko na-realize, baka ganito maging mabait. Na para sa akin, yun yung threshold ko. Ayoko siyang patayin kasi hassle yun. Parang masama sa mental health ko, baka makulong pa ako. Pero may ibang tao, yung asawa ko, tatawid lang yan sa hindi pedestrian lane, ang sama na ng loob niya. So mas mabait siya sa akin. yung pag walang guhit, tas Dustin, bakit tayo dito tumatawid? Parang nakakahiya naman to, ganyan. Parang ganyan, nagre-represent ka ng ganyan, gawa kang pelikula para mga bababae, tatawid ka dito. Parang ganon, parang ang laki na nakaagad ng guilt niya. So parang ganon, na-inspire ako sa character ni Dali, na hanggang saan, hanggang saan yung kaya mong gawin at hanggang saan yung hindi. And na-realize niya, hindi niya kayang gawin kay Ana Luna yung ginawa sa kanya. And that is what makes her a good person. And some of us, kaya tayo natatalo dahil mabuti tayong tao. Hindi natin kayang gawin yung nagagawa ng mga masasamang tao. Mas madami silang, kumbaga, moves kaysa sa atin. Mas malawak yung moral spectrum nila. Kaya lugi tayo. Pero isa yun sa mga bagay na kaya kong tanggapin. Okay lang sa akin matalo. Basta tama yung ginagawa ko. Kaya akong ipagmalaki yung sarili ko. Kahit humarap ako kay Lord. Ay Lord, kinalingan ko ha. Di ba? Parang okay lang matalo. Basta tama tayo. Di ba? Thank you, Direk. Ann? To add lang dun sa sinabi niyo, Direk, nung unang kong ni-review to, yun yung highlight ko sa review ko, yung scene ni Dolly at saka ni General na ang ganda talaga ng scene na yun. Yun nga, kapag mabuti ka talaga eh. Wala ka magagawa. So anyway, Direk, for my question,
Greek mythology ba talaga yung unang parang option mo for your metaphor? Okay. Kasi pinag-isipan ko yan kasi may nagtanong sa akin sa workshop pa lang. Di ba meron kaming Cinemalaya Lab kung saan nagko-comment yung ibang writers. Bakit hindi Filipino gods or goddesses meron naman tayo nun? Yung sagot ko very simple, hindi siya tinuro sa atin nung high school masyado. Diba? Mas kilala ko pa rin yung Greeks. Diba? So kung maiintindihan ako ng Pilipino, kailangan ang ginagamitin kong metaphors, yung abot din ng pangkaraniwang Pilipino. Kaya ayun, and also nangarap ako syempre na mapanood ng international audience natin na guys, ganito na yung kaya namin gawing film. Marunong kami mag-metaphor. Di ba? So sana at some point magkaroon tayo ng opportunity for that. Direct, sino ka doon? Si Sisyphus? Si Perseus? Ako, feeling ko, si Sisyphus ako or si Tantalus. Kung baga yung parusa sa akin. Kasi, ang paggawa ng pelikula, para ka rin si Sisyphus. Mag-aangat ka ng bato sa tuktok, di ba? Tapos, minsan, di maganda yung review, walang manonood. Pababa ka or you start over. And si Tantalus, kaya nakaka-addict gumawa ng pelikula because you'll never have a perfect film. You'll reach for something na Hollywood level to. Maganda yung ganito, maganda yung ganyan, perfect everything. Pero you'll always be a little short. And then you want to try again, you want to make a better film. And that creates the loop of mastery, in my opinion. Diba? Doon tayo nagkakaroon ng mastery dahil gusto natin ulit-ulitin, abot tayo ng abot. Di natin alam, dahil doon tayo sa taas nakatingin, malayo na rin pala yung narating. Yun din yung tinuro sa akin ng asawa ko. Sabi niya, ba't ba napaka-busy? Baya't maya gusto mong gumagawa tayong pelikula, pagod na ako. Parang, sabi ko kasi, di ba para siyang hagdan? Di ba para siyang hagdan, umaakyat ka, tapos may inaabot kang dream. Sabi niya, hindi, walang hagdan. Saan papunta yung hagdan na yun? Ano ba nasa tuktok nun? Kasi siya, ang view niya pala of success, ako farm. Nagpa-plant ako ng seed sa mga tao na minamahal ko sila. Tapos at some point, parang magiging loving people sila, magiging kaibigan ko, lalawak yung network ko. So, ibang perspective din ang natutunan ko na siya, pag ganun siya. Na mas madami siyang kilala, mas madaming trip siya as a person. Tapos yung ilan sa atin, ang concept of success, hagdan. And na-realize ko may kinalaman din yun sa background namin, sa social class. Kasi ako, hindi naman kami pinanganak na super yaman, kaya mahilig ako sa hagdan kasi, di ba sa atin, pag middle class ka, kailangan mong maging magaling para ma-promote. Kailangan ikaw yung pinakamagaling para mapansin. Pag hindi ka middle class, well, si Janelle hindi siya middle class before, very mas angat sila sa buhay kaysa sa amin. Yung concept pala nila ng success, horizontal. Mas madami siyang kilala, mas madami siyang kaibigan, mas madami siyang pwedeng pakiusapan. Kaya very different perspectives kami and very happy rin ako na nakatulong to sa pag-interpret namin dito sa mundong ginagalawan natin. Thank you, Direk. Congrats. Thank you, Annarina. Ang next na magtatanong po ay si Roy. Hi, Direk. Hello, Roy. Hello po. First off, again, congratulations on the film. Thank you. Having seen it twice na, ang daming mga, siguro nung una na akong napanood to, was, hindi naman sa sinasabing parang flew over my head, pero mas richer na siya, and given like current events, especially recent events, na parang natuwa ako malaman na magkakaroon siya ng wide release. And one of the things that I really loved about this film is yung dinner scene nilang apat. Doon actually sa baba, yung dinner nila na parang basically yung face-off ni Dali and ni Mylene. My question would be, given yung parang pagkakahulma nung scene na yun, would you agree, first question, would you agree na parang, is that the kind of conversation that the basically two sides of the political spectrum in this country should have? Na parang merong isang
willing makinig, and yung isa parang sige, labas mo lang yung sama ng loob mo. What is your opinion on the current discourse? What would you want it to be? Hindi ko siya ipe-prescribe Parang ayoko maging prescriptive Kasi hindi natin alam, baka magsaksakan yung iba. Hindi natin alam kung gaano sila ka-tolerant or ano. Pero ako, na-inspire ako sa eksenang yun kasi nangyayari sa amin yun minsan, ng family ko. Parang ganyan, hindi naman consolidated yung political beliefs ng isang pamilya minsan. So lalo na pag hindi kayo masyado close, so nagtatalo-talo pa minsan-minsan, and maraming sitwasyon, especially in the past, na ako yung Dolly character na family reunion, sirain natin to. walang pwede maging masaya hanggat di maayos ang Pilipinas. Ayun, so parang ako yung taga-bad trip ng mga family reunion, pag-uusapan namin religion, pag-uusapan namin politics. Pero syempre, ang na-realize ko lang doon na na-alienate ko sila. 'Di ba? Pag binatrip mo yung tao, kahit ikaw yung tama, hindi yan makikinig sa'yo. So, I think yung lesson doon, huwag tayo mang bad trip. Parang ganon. Parang, especially if you're in a leadership position, you have to earn these votes. Diba, talaga hindi ka, parang, kumbaga, you're not going to be allowed to be authentic. Kasi yung authenticity, yun yung minsan kalaban ng politika. May mga bagay na iniisip ka na hindi mo na pwedeng sabihin kasi nga may ma-offend ka. And at some point, ngayon na-realize ko na nandun na rin ako minsan na maingat na ako magsalita. Na dati, ang bilis ko sumagot. Kasi magnanakaw yun Parang ngayon medyo maingat na rin ako. Kasi of course, you don't want to offend and alienate. Kasi you want to get them to your side. You want them to see your film. And para sa akin kasi, mas nakikinig tayo sa sarili natin. So mas gusto kong magpakita ng pelikula, tapos kung ano man yung ma-realize mo sa sarili mo, yun na yung message ko sa iyo. Di ba? Hindi ko na kailangan parang hindi ko kailangan i-push or sabihin. I want the personal realizations of the audience to be the purpose of the film. Hindi yung message ko. Kumbaga yung experience of watching the film gave them something that they can take home. Na whether na-gets nila yung pelikula or hindi is, hindi ko sila i-judge kasi yun nga, magkakaiba tayong background. Pero as long as may nadala sila sa bahay, may napag-isipan, may napag-usapan, nagawa ko na yung trabaho ko. Parang gusto ko siyang gawing launchpad for contemplation and meditation. Ayun. Last question na lang po. Of course, this film, lumabas to sa Cinemalaya last year, and I mean, just yung being honest about it, when people talk about Cinemalaya, ang common connotation niya is it's like a film setting or pang festival for, sabihin natin na yung mga edukado, yung mga taong hindi yung regular one de la Cruz na nanood na sine. And now that this is getting like a wide release, na hopefully more and more people, more regular people will be able to watch it. And paparating na yung sasabihin natin toxic na election cycle. How do you, or what do you hope this film's role will be in the upcoming, kumbaga, discussion ecosystem paparating sa 2028? Honestly, I think mas ma-appreciate ng general audience itong film than the Cinemalaya audience. That's my personal opinion. Kasi madami akong narinig from our Cinemalaya run na masyadong on the nose, masyadong obvious yung mga metaphor, parang condescending, umabot sa point na tinatawag ng condescending yung material for being too accessible naman. So in my opinion, that works towards the general audience, and it was also our intention na to make it more accessible. Kasi kung maaalala niyo yung Duyan, walang score yun, parang bahala kayo. Tungkol sa eksena na to, hulaan nyo na lang. Parang may ganong attitude. Pero here, may konting guidance na this is how we're supposed to feel at this moment. And that's why it had a lot more scoring, and the metaphors were pretty concrete. Malinaw na malinaw talaga siya para mahirap siya may misinterpret. Kasi yung purpose nga nito is very specific din. Yung Duyan was meant to challenge, this was meant to provide hope. Na, pag-asa, kulang na lang isigaw na. Diba? Parang yun talaga yung intention na madali siya sanang intindihin.
Pero complex enough to be appreciated as a material for craft. Na maganda yung craft, pero malinaw yung message. That was really the intent of the film. Para mas madaming ang manood, mas madaming ma-inspire, and maibalik namin yung pag-asang dahan-dahang nawawala. Ayun. Thank you, Roy. Ngayon, ang last question po natin ay magmula kay Jess Real. Hello, good afternoon. Talaga this is my second time watching the movie, and naniniwala ko na itong movie na to, parang it really can transcend time. Like even after 10 or 20 years, ganun pa rin yung impact niya. So congratulations po. Salamat. So ang question ko po sa inyo kasi, applying lang dito yung sinabi ni Kiko sa film na para sa iba, di ba, halimaw sila, pero para sa supporters nila, hindi naman. So, how do you reach those viewers who might feel attacked or dismissive of this film? Kasi when I posted my review about this movie, medyo madami rin sa comment section. They talagang feeling nga attack sila. So, especially with the title like Hydra, which is, we all know, a monster. Ano po ang mensahe niyo like for them? Kasi I really want talaga na marami pang makapanood dito. And nung napanood ko siya for the first time, sabi ko, parang mas better na mapanood ko ng opposite side. Parang it's really an eye-opener for them. So, ano pong mensahe niyo sa kanila? Ako like, sana bigyan nila ng chance. Iyon, parang kasi, as much as possible, ayokong isipin na, kasi honestly, yung criticism na natatanggap ko, it's more of, parang masyadong forgiving, masyadong enabling, na hindi naman, of course, yun yung intent. Gusto ko lang bigyan ng human nuance, yung lahat ng tao, at the end of the day, lagi ako nasasabihan na nag-humanize ng ganito, nag-humanize ng ganyan. Pero, hindi ko kayang baguhin yung perspective ko about people. People are human. Whether they're in film or you meet them on the street, they're human. Kahit gaano kasama pang tao yan sa paningin mo, kahit, meron pa rin mga tao mag-iisip na mabait sila. Yung mga anak nila, mga kapatid nila. Kasi nga, that's how humans work. That's what makes our world so complex. That's what makes politics so complex. Is because it operates not just on logic, but on emotion. Bakit may bumoboto kay ganito or ganyan, kahit ganito sila or ganyan? Kasi hindi naman logic yung nagpa-function sa boto na yun. Emotion. Ang dapat nating tinatanong, bakit sila naabot? Bakit sila na-trigger emotionally? Ano yung narinig nila? Diba? So it's also a matter of empathy. Kaya magaling mambola yung nananalo kasi they have their ear on the ground. They know what people want. They know what people want to hear. So magaling rin sila mag-empathize. Talented din sila. Kahit ano pang sabihin natin dun sa mga senador na hindi natin nire-respeto, hindi natin sila pwedeng tawaging bobo kasi nandun sila tas tayo nandito. Kung bobo yan, ba't ang powerful niya? Diba? May strategy yan. Hindi lang natin naiintindihan. So, ganun ko siya binaview yung politics. Maybe they're not as intelligent in the way that we understand what intelligence looks like. In the college classroom, yung matalino, yung magaling sumagot, straight mag-English, ganito. Pero may ibang klaseng intelligence, emotional intelligence, na minsan, yun yung kulang siguro minsan sa mga magagaling na hindi nananalo. Na sana, pag-isipan din natin yung parts na yun. And lastly, dun sa mga, sa mga ma-offend, well, hindi naman. Sorry. I wasn't trying to offend you, man. Just trying to make a movie. Gusto ko lang gumawa ng magandang movie and unfortunately, minsan, the sides won't agree. Minsan, I get criticism from Pink, criticism from DDS, criticism from PBM supporters. Yun, nasa gitna ka ng lahat ng criticism. Kaya parang nakaka-pressure, nakakatakot minsan, nakakapagod. Pero siguro na overcome ko yun because grabe rin yung fulfillment na nabibigay ko pag may nakaka-appreciate ng film.
Kaya Roy, nagpapasalamat ako sa iyo personally, yung sa review mo ng Duyan. Ang laking confidence booster nun for me na may isang tao ako naabot na nagets niya. Kaya salamat. Ayun. Thank you, Direk. Okay. Thank you po. Maraming